Isang mapagpalang araw sa lahat ng listeners sa ating programa. Muli tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag niyong kalilimutang pindutin ang subscribe button at pindutin ang notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded. Itago niyo ako sa pangalang Cynthia. May asawa ako. Etong asawa ko ay isang OFW, meron ding 2 anak. More than 10 years na siyang nasa ibang bansa at never niya akong napetisyon dahil sa kada taon ay meron siyang iba't ibang mga babae. 2 years pa nga lang siya doon. Ay umuwi pa siya sa amin. Isa pa lang ang anak namin noon nang madiskubre ko na meron siyang ibang babae. Kinumpronta ko siya. At sabi ko sa kanya, na iwanan niya ang babae niya. Tawagan niya. Tapusin na niya. Yung kalokohan niya, yung ginawa niya. Nung oras na yon ay humingi siya ng pasensya sa akin at nagsorry. Paulit-ulit. Ginawa naman niya yung pinapagawa ko. At dahil nga doon ay naniwala muli ako. Then bumalik siya muli sa pinagtatrabahuhan niyang bansa. Doon ko pa nga nalaman na buntis na ako sa pangalawa naming anak. Kaya naging maayos kami ulit. Yes. Sinubukan naming ayusin ang relasyon namin. Mahigit 1 taon din nga ang lumipas nang biglang may tumawag sa akin. At nagbalita sa akin na may bago raw na babae ang asawa ko. At ang masakit pa nga rito, palabas lang pala. Yung pagtawag ng asawa ko doon sa naging kabit niya. Dati. Pero kunwari ay tapos na raw ang meron sila. Yung pala pagbalik ng asawa ko, sila pala ulit. Hanggang sa natapos nga yung kanila. At ayun na nga, yung ex niyang yon ang nagsumbong mismo sa akin kung sino ang bagong babae ng asawa ko. From then on, hindi na siya umuwi sa amin. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko na umiinom gabi-gabi. Nagyoyosi. Pero syempre, kailangan para malibang ko rin ang sarili ko. So, nagnegosyo ako. Pero, palagi pa rin ako umiiyak. Inaaway ko ang babae niya. Hanggang sa, sinagot na nga ako ng asawa ko ng mura. Nasundan ito ng nasundan. Mumurahin ako. At mamaliitin. Then one time, sinabihan niya pa ako na makikipaghiwalay siya sa akin. Pero kinabukasan, binabawi niya ito. Hindi niya raw kaya. Hihiwalayan na raw niya ang mga kabit niya. Tutuldukan na daw niya ang lahat. Hanggang sa nalaman ko, naghiwalay na naman sila nung babae niya. At ang rason, may bago kasi siya ulit. Nangungulekta kumbaga. At doon na niya kami hindi pinapadala ng sustento kapag mag-uusap kami sa chat, puro murahan at sumbatan. Di ako mapakali. At sinabi ko sa kanya na kakasuhan ko siya. Kapag hindi niya tinuloy ang pagbabalik. Then one day, nag-message ang tita niya na meron daw problemang malaki ang asawa ko. Kung sakali ba na bumalik sa akin ang asawa ko ay tatanggapin ko ba raw? Siyempre, sumagot ako ng oo. Oo para sa mga anak ko. Hanggang sa siya na mismo ang kumausap sa akin. Nangingi ng sorry dun sa mga nagawa niya. At sinabi niya na hindi na raw siya babalik roon. Inamin niya ang lahat ng nangyari. Noong huling babae niya, ay nabuntis niya. At doon, nagkakasakitan na nga sila. Sinusunog ang mga damit niya dahil sa ayaw ng babae na kinukontak niya ang mga anak ko. Durog na durog ako, para bang sinasaksak ako ng paulit-ulit. So sinabi ko sa kanya na tatanggapin ko siya para sa mga bata. Umuwi siya sa amin, umuwi lang siya. Buong akala ko ay yun na yun. Hanggang sa araw-araw na nga kami magkasama, nakita niya ang buhay naming mag-ina na naghahanap buhay ako at siya ay naglilinis, naglalaba at nag-aayos ng gamit. Madalas ko siyang makita na tulala.
At kapag kakausapin ko siya, sasabihin niya na naawa siya sa amin. Sa tagal ng panahon niya sa abroad, hindi siya nakapag-ipon para pagawan kami ng bahay o pagawa ng kwarto ang mga anak niya. Isang gabi, nag-away kami. Dahil na rin sa gabi-gabi siyang nagiinom at nagsusugal, wala naman siyang trabaho. Ayaw na raw niya magtrabaho at ayaw na niyang mangamuhan. Kaya tiniis ko ang maghanap buhay mag-isa. Pati gamit ng mga bata. Pati para sa mga bata ay ginamit na rin niya. Sa bisyo niyang paninigarilyo at pag-inom. Maya't maya ay sinasabihan ko siyang itigil na niya ang mga bisyo niya, maghanap ng trabaho. At doon nga ako natawag. Sa ibang pangalan na sa tingin ko ay pangalan ng huli niyang babae. Sa sobrang hindi ko kinaya, pinaalis ko siya. Pero ang sabi nga niya, aalis daw siya, pero ibigay ko daw lahat ng dokumento niya dahil ibinigay niya daw sa akin lahat iyon nung umuwi siya. Para pagpapatunay na hindi na siya babalik doon sa bansang pinagtrabahuhan niya. Hindi natuloy yun. Hindi siya nakaalis. Dahil wala siyang pera. Then one day may handaan sa amin. Busy ang lahat, hindi kami nagpapansinan hanggat sa nagkaroon ng inuman. At nagsimula na nga kaming mag-away. Sinabihan niya akong sasampalin sa harap ng mga anak ko. Narinig yun ng kuya ko. Nangialam siya. Tinanong tuloy ang asawa ko kung bakit siya nandoon. Nagsabi pa ng, bakit ginaganyan mo ang kapatid ko? Mahal mo ba ang kapatid ko? Hindi sumagot ang asawa ko at ang sabi niya lang ay, ibigay niya ang dokumento ko at aalis ako. At doon na nga siya tuluyang umalis. Nanghingi lang ng sorry sa chat, pero hindi nag-effort para makipag-ayos. Nalaman ko na lang ngayon, nakabalik na siya ulit sa ibang bansa. Nalaman ko na rin na bumalik na ulit siya doon sa kabit niya. Hindi na nagpaparamdam at wala nang padala. Please, pa-advise naman Ano pa bang dapat kong gawin? Dapat ko ba siyang habulin para sa sustento ng mga anak ko? O hayaan ko na lang siya? May hanap buhay naman ako Kahit kulang, kahit papaano, nabuhay naman kami mag-iina. Sana ay matulungan niyo ako.